Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po kay Adrian Nocum. Yes, kasi ito pong 6'2" point guard na ito, ay gusto rin pala magpa-demand ng trade na rin mga kabrods. Yes, alam din naman natin na one of the best point guard na rin ito at sabi nga nila dapat sinama rin sa 20-man Gilas po lineup na gaganapin ngayong August mga kabrods na bumalik na rin si Kai Sotto sa FIBA next window natin. Yes, dapat kasama talaga sa diskusyon dyan si Adrian Nocum. So ayon din sa reports and rumors kasi natin, eto pong si Adrian Nocum ay gusto ngang kunin pala ng San Miguel Beermen din. Yes mga bros, di na rin ito bago sa SMB. Syempre ikaw ba naman SMB, talagang gusto mong kumuha ng mga best players sa iba't ibang kupunan, di ba? Hindi na yan bago sa SMB, talagang mga best player ang kinukuha ng San Miguel Beermen yun. Kaya nga sa Group A, silang pumapangalawa dyan sa NLEX Road Warriors ni Coach Jimmy Alapag. So ito, ayon dun sa reports kasi mga kabrods na itong si Adrian Nocum ay namamat at gustong kunin din ni Chris Ross, ang assistant coach or one of the coaching staff ng SMB ngayon, na kinuha lang naman si Jerry Camisi at siya lang din ang may dahilan niyan. Kaya nga ito, malakas itong si Chris Ross sa SMB, lalong-lalo na kapag gustong-gusto niya yung player na i-recruit. Ito, ayon din sa reports and rumors natin, kursunada ni Chris Ross, ito pong si Adrian Nocum, kaya nga gusto na mai-process na ito pong trade ni Nocum to San Miguel Beermen. Kaso nga lang mga kabrods, medyo mataas-taas pa ito pong si Adrian Nocum. Paano ba naman kasi nag-average ng 17 points per game, na may 4 rebounds per game at may 7 assists per game pa yan. Diba? Parang import na rin ang mga numero na ginagawa nito sa Reno Ocean Elasta Painters ni Coach Yeng Guiao. Kaya nga maski si Coach Yeng, hindi rin niya kayang basta-basta bibitawan niya si Adrian Nocum kung talagang maganda yung offer mo. Dahil syempre ito pong si Coach Yeng, one of the hater rin naman kasi yan sa mga lopsided trades, lalong-lalo na yung mga SMC or mga bigating mga teams ngayon sa PBA, medyo hindi talaga yan fan si Coach Yeng Guiao na hindi equal ang mga trades, at yun nga, yung mga koponan na napag-iiwanan ng mga superstar ay humihina mga kabrod. Sayang, lalong-lalo na sa mismong koponan ni Coach Yeng Guiao. Kaya nga SMB ngayon mga kabrods ay pinag-iisipan, pinagmimitingan kung sino yung player or best player nila na pwede nilang ilipat dito sa Reno Ocean Elasta Painters para mai-offer kay Adrian Nocum. Yes mga kabrod, sabi rin kasi sa reports, ito kasi si Jerry Camisi parang gusto rin gawing trade asset ito ng San Miguel Beermen, makuha itong si Adrian Nocum. Kaso nga lang, itong si Chris Ross naman ang ayaw niyan dahil syempre siya yung nag-recruit niyan itong si Jerry Camisi. Pero kung gugustuhin din ni Chris Ross ng isang mas malakas na scorer, isang elite player, elite defender, and ganito, mga kasing lakas ni Adrian Nocum, baka pumayag yan si Chris Ross na i-offer nila si Jerry Camisi plus picks mga kabrods. Pero kung ikaw naman si Coach Yeng Guiao, hindi ka rin papayag kung si Jerry Camisi lang. Siguro kung may mga first rounder ang Ginebra, ay baka pwede pat pumayag ito pong si Coach Yeng. Pero yun nga, ibang klase na rin kasi itong si Adrian Nocum mga kabrods. Malakas na player, talagang puso kong maglaro, walang takot, maski import niya, talang sinasalaksak na ito Tapos ang taas pa tumalon. Sabi nga nila, the next Scottie Thompson na mas scorer kay Scottie and mas athletic, ito pong si Adrian Nocum. Yes, malakas na player, alam paano umiscore mga kabrods, mabilis pa na player, magaling pa sa mga pick-up plays, mga run and gun ni Coach Yeng Guiao, lalong-lalo na dito sa sistema ni Coach Yeng. Talagang fit na fit yan si Adrian Nocum dahil napakabilis na point guard ito. Kaya nga ito sa SMB, talagang tiba-tiba sila na makuha nila itong si Adrian Nocum. Kaya nga ito, nagkakaroon na ng mga meeting dito kung sino yung best na player na pwede nilang i-offer dito sa table sa Reno Shine. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods Adrian Nocum to San Miguel Beermen. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito ay sa reports and rumors natin, ito pa lang si KJ McDaniels ay isa ito sa mga nakaabang na para palitan nito pong si Riley Grigsby. Bakit mga kabrods? Siyempre, ikaw ba naman, tignan mo yung standing ngayon ng Ginebra, hindi mo pa ba papalitan yung import pag ganyan? Diba mga kabrods, parang kailangan na. Dahil baka malaglag pang Ginebra, elimination round pa lang, dahil ang pinakaplano ni na Coach Tim Cone at ang Ginebra management, ibalik si Justin Brownlee sa playoffs round. So, parang na-pressure ngayon ng Ginebra na dapat pumasok sila ng playoffs round. Pero ano nangyayari mga kabrods? Baka elimination round pa lang,
pumalpak na, hindi na makapasok ng next round. So medyo mahirap yan. Dahil nasa Kolela at pinaka-bottom itong pong Ginebra sa Group B ngayon. So medyo mahirap yan para sa Ginebra na umangat. Kaya nga ito, gusto nilang palitan na ito pong si Riley Grigsby ng isang veteranong KJ McDaniels. Okay naman si Riley Grigsby, mas batang player, medyo hungry na player mga kabrods, pero wala nga lang masyadong leadership para may buhat yung koponan, nakatulad ni Justin Brownlee. Pero kung katulad mo naman si KJ McDaniels, ang former NBA player ng Philadelphia, Houston Rockets, Brooklyn Nets noong 2017, and former import na rin dati ng TNT and Lex and Meralco Bolts noong 2023. So ngayon, nasa Hangzhou Jingwei, ito pong si KJ McDaniels na pinaglalaruan ng NBL and CBL. Ito pong team niya. So malakas. Mas malakas. Ito pong si KJ McDaniels naman dito sa mas batang Riley Grigsby ng NBA G League dahil marami ng experience sa mga broads. At ito, last year lang din naman. Ito yung naging MVP ng IBL at siya rin yung tinangal na champion din dyan. Mga kabroads din sa Indonesia. Napa-champion niya yung Pelita Jaya nakasama ito pong si Justin Brownlee dyan. So alam na rin ito ni KJ McDaniels yung laruan at patakbo ng laro dito sa PBA, lalong-lalo na yan yung Ginebra. Dahil syempre, ilang taon na rin itong nagiging import dito sa PBA, mga bro, si KJ McDaniels. Kaya alam na rin niya paano manalo, paano yung sistema ni Coach Tim Cone, and paano palanunin ng Ginebra. Unlike nga daw kay Riley Grigsby, nandun yung skills, pero wala pa yung ganong leadership na katulad ni Justin Brownlee and KJ McDaniels na pwedeng buhatin yung kanyang koponan. Kaya nga, okay rin sa Ginebra kung habang maaga pa, mga kabrods, palitan na nila si Riley Grigsby dahil di na biro ito, mga kabrods. Kung gustuin pa ng Ginebra na lumaban sa next round, talagang si KJ McDaniels ang dapat nilang ipalit kay Riley Grigsby, mga kabrods. 6'6 din ang height, tapos malakas na player, malakas na defender, malakas din sa ilalim, may outside shooting din, magandang leadership sa laro, magandang footwork sa ilalim, maganda ang mga performances na pinapakita nito ngayon dito sa Hangzhou Jingwei. And yun, kapag na ito yung nagiging import dito sa PBA, ay hindi niya pinapahiya yung mga koponan niya. Kaya nga mas okay, mga kabrods, kung isang veteranong 33 years old lang naman na prime pa ng isang KJ McDaniels ang ipalit kay Riley Grigsby, wala nang problema siguro ng Ginebra. Baka unti-unting aangat ito, makapasok lang ng next round, mga kabrods. Dahil kung talagang ikaw yung pinakakulelat dyan sa group na yan, talagang malalaglag ka, mga kabrods. Hindi ka makakapasok sa next round. Kaya nga itong sina Coach Tim ko, hindi ko alam kung nagtatanking ba sila or baka talagang mahina na ang support ng locals o baka import ng problema, di ba mga kabrods? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito, mga brods. Ano ba talaga ang problema dito sa Barangay Ginebra, San Miguel? At sa tingin nyo, mga brods, dapat bang palitan na ito pong si Riley Grigsby ng isang veteranong solid na player na dunker pa na katulad ni KJ McDaniels? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito, mga brods, at iisa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is Phil Basketball Trade Ups. Yun lang, I'm out.